Natin ating Panginoon sa oras na ito. Praise God. Shall we say, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos ating kamayan ang bawat isa. At binabati ko ang bawat isa sa atin sa oras na ito sa pangalan nating Panginoon. At maraming salamat at muli tayong narito para sa kanyang mga salita. Ating buksan ang ating mga banal na sulatan or nais kong basahin ang ating tekstong gagamitin hango sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Sabi rito sa verse 9, isang verse lamang ang ating babasahin. Ang verse 9 ay sabi, "But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light." Praise God. Tayo magsabing amen muli. Purihin ang Diyos, makakaupo tayo sa oras na ito. Hallelujah. Muli sa biyaya ng Panginoon ay narito tayo para sa kanyang mga salita. So mamaya po ay bago tayo mag-dismiss ay pag-usapan natin, pinapauna ko na rin ay ang ating joint fellowship ay sa darating na Sunday sa Jabez campsite. Isang maghapong fellowship at maasa ko na ang bawat isa atin ay tatanggap ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon dahil ang bawat salita na pinapangaral ito ay blessing para sa mga anak ng Diyos. At I hope ang ilan sa ating mga pinag-usapan, mga rules na ating pinagkasunduan ng mga nakaraan sa ating para sa panahon ng gawain ay ating sisikapin na gawin at isa sa ating pinapanawagan sa atin ay ang maging manatili tayo na yung kalinisan ay ating observe, especially sa mga panahon ng ating pagtatapos every end ng service, morning and afternoon, ay let's observe cleanliness sa ating palibot. So hindi man ito ating kalat, so ating kunin, sinupin, at especially yung may mga bata ay gumawa tayo ng ating paraan para masinop natin ang ating mga kalat at mapanatili ang kalinisan. So, at maasa ko ng Diyos ay magpapala sa atin. At mamaya ay pag-usapan din natin dahil next Sunday ay 14 and then following the next Sunday uli ay September 21 at yun yung naka-schedule nating para sa ating second year anniversary. So mamaya natin pag-usapan ang bagay niyan after ng pangaral ng salita ng Diyos. Now, sa oras na ito ay nais kong i-share sa inyo at magpatuloy ang isang kaisipan. Last Thursday ay binigyan natin ng pansin ang isang paksa. Ito ay may kalalaman sa transfer from the domain of Satan to God. Ito ay ang paglilipat mula sa kaharian ng kaaway o kaharian ni Satanas papunta sa kaharian ng Diyos. At yun yung bagay na binigyan ng pansin, pero dahilan ito ay sinisikap natin na maibigay para sa ilan sa mga baguhan, ay may ilang mga bagay tayong binibigyan ng pansin. So doon ay nakita natin, na i-share ko ang isang bagay na merong nakahula sa banal na sulatan
At although ito ay isang panaginip ng isang hari na hindi pa siya kumikilala sa Panginoon, pero siya ay ginamit ng Diyos para magkaroon siya ng panaginip upang dumating ang isang pagkakataon na ipakita ng Diyos na meron siyang kahariang itatatag sa ibabaw ng lupa. At ang kahariang ito ay pinakita kung kailan ito mag-exist, at ito'y sa panahon ng mga hari, at based doon sa interpretation na pinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Daniel, ito ay sa panahon ng kaharian na ito ay sa parte ng hita at binti at mga paa at 10 daliri ng paa, ay ito'y sa panahong yon ay doon siya magtatatag ng kaharian. And exactly at yun ang isang panahon kung ng ating Panginoong Hesus ay dumating, at ito ay sa Kanya inihula according to Isaiah chapter 9 verse 6 that the government shall be upon His shoulder. Ang kahariang kapamahalaan ay malalagay sa Kanyang balikat. So pinapakita ang paghahari na mangyayari. So itong kahariang ito ay dumating sa ibabaw ng sanlibutan dahilan ang mundo at ang sanlibutan ay nasa ilalim ng paghahari ni Satanas. At yan ang bagay na makikita natin sa banal na kasulatan. So sabi nga nung nakaraan, maring ang ilan ay hindi nakikita ang ganitong bagay. Ang nakikita nila yung ilang mga kasamaan lamang. Pero ang buong katotohanan ito ay sabi ng banal na kasulatan, Satan is the god of this world. He is the prince of this world. He is the ruler of this world. At siyang designer ng mundong ito. And that's the reason sinabi ng isang apostol na si Juan, sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay ng sanlibutan, sapagkat kung iibigin ninyo ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos, ng Ama, ay wala sa inyo. So sa bahaging ito, ay itutuloy natin ang isang kaisipan, at ang gusto ko naman bigyan ng pansin is called out of darkness. Tayo ay tinawag mula sa kadiliman. How many can say amen to that? We are called out of darkness. Titingnan natin yung tinatawag na darkness. At ang darkness ay ito'y merong mga iba't ibang mga bagay na nire-represent pag pinag-usapan yung salitang darkness. Pero sa ilang mga bagay na nabigyan ng pansin nung nakaraan, ay nakikita natin na ang sanlibutan ito ay pinaghaharian ng kaaway, at ang buong sanlibutan, sabi pa ni John sa kanyang pangusap, the world is falling apart, ang mundo ay nakahilig sa masama. Nakahilig siya sa masama dahilan siya ay nirurule. So, sa ganitong paraan ay dahilan bibigyan natin ng pansin ang bahaging ito, ay titingnan natin ang ilang mga bagay na nire-represent ng tinatawag na darkness. You know, kung babalikan natin ang verse ng 2 Corinthians chapter 4, pinakita rito na pinakita ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 4, pangusap ito ni Apostol Pablo, at kanya sinabi sa verse 3, kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan, ito ay may talukbong sa kanila na mga mapapahamak. Na sabi niya, verse 4, na binulag
ng Diyos ng sanlibutan ang mga pag-iisip na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisasampalataya. So yung tinatawag na pagbulag dito, ang sabihin natin ang pagkabulag ay makikita natin na ito ay nagre-represent kapag ang isang tao ay bulag, siya ay nasa kadiliman. Diba? Nakukuha niyo yung punto. Siya ay nasa kadiliman. Ngunit ang paraan, ang unang bagay na mapapansin natin dito, na sabi niya, he blinded. Ang binulag dito, hindi ang mata. Kung inyo mapapansin, ang binulag diyan ay hindi ang mata. Ang tao ay nakakakita pa rin. Ang tao ay may malinaw pa rin silang eyesight. But ang problema ay walang insight. They have an eyesight at pwede silang merong 20/20 vision, malinaw ang kanilang mga mata, at kung malabo man ang literal ay meron silang gumagamit sila ng mga salamin para maging malinaw ang kanilang paningin. Pero ang binulag ng Diyos ng sanlibutan dito ay walang iba kundi ang pag-iisip ng mga tao. It is the mind that has been blinded. Blinded the minds. Sa isang paraan, paano niya binulag ang mga tao? Well, sabi pa ng isang kasabihan, ang labis na liwanag ay minsan ay nakakabulag. Pero merong isang kasabihan na nagsasabi, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Alam niyo ba na maaring ang ganitong kasabihan ay nagpapakita na kapag ikaw ay nagbase lamang sa iyong paningin at hindi mo alam ang ilang mga bagay, maring ito ay maghatid sa iyo sa pagkadaya. So ang pinapakita rito ay ang tinatawag na deception. Well, ang unang paraan ng kaaway para siya ay ang tao ay kanyang makuha sa kanyang kamay at mapanatili siya sa kanyang kamay ay sa pamamagitan ng pandaraya. Sa pamamagitan ng daya. At on the other hand naman, ang paraan ng Diyos ay ang kanyang paraan, ang kanyang sinasalita ay katotohanan. That's the good thing na makikita natin. Ang kaaway, ang kanyang weapon ay pandaraya, ang kanyang weapon ay kasinungalingan. Ang John chapter 8 verse 44 ay nagsasabi, kayo ay sa inyong amang diablo, wika ng ating Panginoon. At ang nais ng inyong ama ang siyang inyong ginagawa. Sabi niya, siya ay mamamatay tao sa pasimula pa at siya hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kung siya'y magsasalita ng kasinungalingan sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Yan ang sabi ng ating Panginoon. So ang isa sa paraan ng kaaway para sa tinatawag na sa kadiliman, dahil ito yung kanyang weapon. At lahat ng nasa kanyang kaharian, because the kingdom of darkness, pinakita ng banal na kasulatan na binasa ko noong nakaraan, ang dalawang account na binigyan ng pansin, ang Acts chapter 26 at Colossians chapter 1 verse 13, ay pinakita, ito ay pangungusap testimony ni Apostol Pablo kay Haring Agripa. Sa verse 18 ay kanyang sinabi, upang buksan o to open their eyes so that they may turn from darkness to light. That's Acts chapter 26:18.
to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God. So meron talagang tinatawag na domain o dominion of Satan. Merong tinatawag na kingdom of Satan. Kingdom. At sabi niya, upang sila ay, sabi niya, upang idilat ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan. Yung salitang kapangyarihan ay mula sa kanyang domain o sa kanyang authority, sa ilalim ng kanyang pamumuno. Na doon ay inilimbawan natin ang buhay ng Israel nang sila ay naroon sa Egypt. At nang sila ay naroon sa Egypt, lahat ng gusto ni Paraon ay siyang bagay na kanilang ginagawa at hindi sila pwedeng tumanggi at ganoon ang kalalagayan ng tao na nasa ilalim ng kadiliman. Well, sinasatisfied ang kanilang laman, ang kanilang kagustuhan, pero sila ay slave. At minsan ang tao ay ganito ang gusto lamang nilang mangyari, kahit sila ay sabihin natin, dahilan minsan ang tao nagsasalita ng hindi niya nalalaman, and most of the time mga tao ay nangungusap ng bagay na hindi nila nalalaman. Ang ilan ay sabi nila, kahit ako'y mapunta sa impyerno, basta magawa ko lang ang bagay nito. They don't know what they are saying. Di nila alam kung anong kanilang ginagawa. Pero, ganoon ang ginagawa ng kaaway. Ang ginagawa upang ang tao ay ma-retain sila sa kaharian ng kaaway, sa kaharian ni Satanas, ay sila ay sinasatisfied ang kanilang laman. Sinasatisfied ang kanilang kagustuhan. At yan ang dahilan, mga kapatid, yung ganitong mindset na kahit ang Israel ay umalis na doon sa Egypt at naroon na sa Promised Land, nang nakaranas sila ng kaunting hirap, uhaw, gutom at ilang pang mga bagay, sabi nila, mas mainam pa doon sa Egypt. Mas mainam pa doon sa Egypt, meron kami ng lahat ng bagay na gusto naming kainin at sa kabila na sila'y alipin. So yun yung bagay na paraan ng pagbulag na inilagay sa kanila. Pero mga kapatid, naniniwala ako yung mga tao na merong tinitingnan at ito ay ang pangako ng Diyos, ay hindi sila satisfied sa mga bagay na bagamat sila, ang mga pangangailangan nila ay tinutugunan, pero meron silang bagay na hinahanap. Meron bagay silang hinahanap. So dito, that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness. So, kung titingnan natin, ang isa sa paraan na kanyang pagbulag ay sa pamamagitan ng kanilang pag-iisip. At ito'y sa pamamagitan ng, alam nyo, meron pong tinatawag na, alam nyo, para mo mahuli ang ilang mga bagay, ang hayop man, ang isda man, ay meron silang mga lure o meron silang mga trap at meron silang mga bagay na kumbaga ay nagiging daan para makatch sila. At ang hindi alam mga kapatid, ng sabihin natin ng isda, kakainin niya yung bait pero hindi niya alam meron pala itong sima. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Hindi niya alam, ang nakikita niya lamang ay yung lure nito, yung bait, pero hindi niya alam, meron itong sima na kapag kanyang kinagat ito, well, siya'y mahuhuli na. Alam niyo, ang ating Panginoon ay mismo si Satanas ay tinukso ang ating Panginoon. Sa Luke chapter 4. Doon na lamang sa particular, sa verse 5, ay
ay ang isa sa strategy na ginawa ng kaaway, alam nyo, merong isang tinatawag na sabihin natin, ito'y paraan ng kaaway, yung parang diversionary tactic. Ibig sabihin, inililihis ang iyong focus. Ililihis ang iyong focus papunta sa isang bagay para makalimutan mo yung tunay na purpose. At tingnan natin kung ano ang ginawa ng kaaway sa panahon nang siya ay tinukso. Una, tinukso siya, sinabi niya, nagugutom ka at gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit ang ating Panginoon ay hindi siya lamang nakatingin sa kanyang sariling pangailangan, kundi siya ay malinaw ang kanyang kaisipan. Ito ang bagay na napakahalaga, kaya sinabi ni Apostle, or rather ni Peter, sabi niya, be sober, be vigilant. Maging mapagbantay kayo, maging maliwanag ang inyong kaisipan, na hindi kayo malure, hindi kayo parang kagaya ng isang lasing na intoxicated sa isang alak. Kundi ang ating Panginoon sa panahon ng kanyang pagsubok sa Kanya ay maliwanag ang kanyang pag-isip. At tulungan tayo ng Panginoon sa mga panahon ng ating paglilingkod sa Panginoon, sa mga pagsubok na minsan ay dumarating at minsan hindi lamang pagsubok kundi ang mga tukso na dumarating. At sa panahon na ang tukso ay darating, dapat ang iyong kaisipan ay maliwanag. Dahilan kapag ang iyong kaisipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, tingnan niyo ang ginawa ng ating Panginoon. Well, ino-offeran siya, sabi niya, gawin mong tinapay ang batong ito. Well, it's for His satisfaction, siya ay kakain, siya ay mabubusog. In fact, tapos naman na yung 40 days na fasting. Pero dito, hindi lamang yon ang isang ang pinaka main focus. Dahilan ang main focus dito ay pasunurin ang anak ng Diyos, hindi sa kalooban ng Ama, kundi sa kalooban ni Satanas. Well, alam niyo ba na ang paggawa ng ating Panginoon, wag natin sabihin na hindi niya kayang gawing tinapay ang bato. Hindi niya kayang gawin na gumawa ng himala ng oras na yon. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pero ang miracle na kanyang gagawin is for a purpose, at ang miracle na kanyang ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos Ama. At dito, ang nagpapasunod sa Kanya ay hindi ang Diyos, hindi ang Ama, kundi si Satanas. Tinutukso sa sinasabing kung ikaw ang anak ng Diyos. Well, wala siyang dapat patunayan sa kanino man, kahit kay Satanas. Wala siyang dapat patunayan dahilan alam niya kung sino siya. Yun ang pinakamaganda. Ang pinakamaganda ay meron kang pagkakilala kung sino ka. At sinabi ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ang pangalawang tukso sa Kanya ay dinala siya doon sa taluktok ng kabundukan, at siya ay pinakita sa kanya ang and he led him, sa verse 5, and he led him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. So binigyan siya ng pagkakataon, binigyan siya ng panahon na tingnan ang kagandahan ng mundo. At ang sabi ng Diablo sa sumunod na pangungusap, sabi niya, lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo o
all this domain, lahat ng paghahari o kapamalaan, all this domain and its glory. Ang kapamahalaan mapapasayo at ang kalawalatian ay maibibigay sa iyo sapagkat sabi niya, ito ay ibinigay sa akin at pwede ko itong ibigay sa kanino man na aking nanaisin. Now mga kapatid, makikita natin, this is a kind of diversionary tactic. Ikaw, ang kaaway ay ina-out of focus ka upang makalimutan mo ang isang bagay, pero alam ng ating Panginoon kung ano yung tinatawag na purpose, bakit siya narito sa ibabaw ng sanlibutan. Well, kung siya ay magpapadaya, ibig sabihin ay magiging madali ang lahat. Hindi niya na kinakailangan dumaan sa cross, hindi niya na kinakailangan mamatay the moment of time, pero mga kapatid, hindi niya masusunod ang pinakalayunin. At ito ay, alam nyo, ang mangyayari dito ay kagaya ng nangyari sa unang Adan. It will become he will fail. Siya ay mabibigo. Pero ang ating Panginoon ay kanyang alam ang layunin at kanyang sinabi, ngunit merong kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito kung ikaw ay sasamba at luluhod sa aking harapan, lahat ng yan ay magiging iyo. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon na susulat, wala kang ibang sasambahin at wala kang ibang paglilingkuran kundi ang Panginoon mong Diyos lamang. Now mga kapatid, nakita natin, ganito ang eksaktong nangyari sa halamanan ng Eden. Matapos na ang kaaway ay magpasimulang ipakita sa babae ang bunga at ikinubli ng kaaway sa kanila at dinivert ang kanilang kaisipan at itinago yung mabigat na bagay na mangyayari kapag sila ay kumain ng bunga ng punong kahoy, ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Dahilan ang sabi ng ating Panginoon doon, sa araw na kayo'y kumain yan, sa araw na yun, kayo'y mamamatay. Pero, binulag o kinubli sa kanila ang ganitong yung bigat ng kabayaran ng pagsuway. Kundi, pinakita sa babae na ang bunga ay mapapakinabangan niya at magiging pantasya at sa ganitong paraan. Pero ang pinaka-pain doon na sinabi ng kaaway, hindi ka mamamatay, magiging kagaya ka ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At siya ay nabulag sa ganitong bagay. It seems, kagaya ng kasabihan nating binanggit kanina, nakita niya ang tila kumikinang, pero sabi pa nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ngunit ng kanya nang kainin ito, well, nagbigay ng kasiyahan sa kanya, pero ito ay nagdala ng pinakamabigat na consequence sa kanya, sa kanyang asawa, at sa buong sangkatauhan. Now, makikita natin ang ganitong bagay. So, kung papansinin natin, ito ang unang paraan ng kaaway para ang tao ay dalhin niya sa manatili sa kadiliman, manatili sa kanyang domain, ay bulagin ang kanyang pag-iisip
sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ino-offer sa tao. Yung mga bagay na kanyang ino-offer ay ang tao ito yung kanyang kailangan. Ito yung kanyang gusto. Ito yung kanyang magsasatisfy sa kanya. And that's the reason, dahilan na bibigay yung kanyang pangailangan, then siya ay nananatili sa ganitong bagay. Pero, ang suliranin dito ay kinukubli siya at dinadivert siya sa tunay na purpose na dapat na kanyang makita. Now, tingnan natin. Alam nyo, na-quote ko na kanina yung sinabi ni John sa 1 John chapter 2 verse 15. Doon ay sinabi ng ating kapatid na si Apostol Juan, sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Do not love the world. Huwag mong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat sino man ang iibig sa sanlibutan ay ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Well, mga kapatid, minsan masyadong maliit ang tingin ng tao sa tinatawag na pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Ama sa Kanya. Hindi masyadong binubulagan ng kaaway ang mga tao at ang pinapakita lamang sa Kanya ay ang mga bagay ng mundong ito. Dahilan ng sumunod na verse ay nagsabi, sapagkat ang mga nasa sanlibutan ay ano? Ang pita ng laman, ang pita ng mata. Ibig sabihin, something that will satisfy your flesh. Something that will satisfy na magbibigay ng kasiyahan sa iyong nakikita, sa iyong paningin. At sabi niya, at ang kapalaluan sa buhay, lahat ng ito ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa sanlibutan. At kagaya ng sinabi ko kanina, hindi masyadong maliit ang tingin ng tao sa tinatawag na pag-ibig ng Ama. Nang hindi niya alam, mga kapatid, na kung kanyang makukuha, kung maibibigay sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag na lamang sa kanya. Ba't ang tao ay nalulure sila o nabibingwit sila, napapain sila doon sa mga bagay ng mundong ito? And that's the reason, mas inuuna nila ang ilang mga bagay kaysa sa pag-ibig ng Diyos. So, ito yung paraan na unang punto na aking pinapakita sa paraan ng pagbubulag ng kaaway. At tayo, mga kapatid, ay tinawag o nilabas tayo ng Panginoon mula sa ganitong klase ng kadiliman. Amen na sa amen. Where we are called out of darkness. Tayo tinawag mula sa kadiliman. At para maghayag ng kanyang dakila at ng kanyang kaliwanagan. So, meron siyang pain upang ang tao ay manatili sa kadiliman. Meron siyang pain dahilan kung walang pain, walang sino mang kakagat. Diba? But brothers and sisters, thank God, we are called, we are rescued. Colossians 1:13, we are rescued. Tayo iniligtas, tayo inilipat, tayo inalis mula sa kaharian ng kadiliman at tayo ngayon ay nasa kaharian ng Diyos.
Ang dapat nating makita sa huling mga araw nito ay makita natin yung tunay na value ng isang bagay. As I mentioned, mga kapatid, alam niyo ba ang sabi ng ating Panginoon? Minsan, ang liit ng tingin ng tao sa tinatawag na pag-ibig ng Ama sa Kanya. Pero alam niyo, ang sabi ng ating Panginoon ng Kanyang ipangusap ang ganitong bagay. Wika ng ating Panginoon sa John chapter 14. Sa John chapter 14 ay sinabi rito ng ating Panginoon habang kausap niya mga alagad. Unay pinangusap niya sa verse 15 ng chapter 14. Sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig niyo ako, ay ibigin ninyo, gagawin ninyo ang aking mga inuutos. At sabi rito ng verse 21, sabi niya, sila na meron ng aking utos at iniingatan ito, ay sila ang umiibig sa akin. At sino mang umiibig sa akin, ay iibigin siya ng Ama. At aking siyang iibigin. At anong sabi diyan? At ako'y magpapakahayag sa Kanya. Well, kapag nalure ang isang tao ng mga bagay ng mundong ito, well, sabi ng Banal na Kasulatan, mapupurfit niya, madideprive siya sa tinatawag na pag-ibig ng Ama. At ang pag-ibig ng Ama ay pinakita rito na sabi niya, kung siya ay ibigin niya ako, gagawin niya ang aking mga utos, iingatan niya ang aking mga salita, gagawin niya kung ano ang aking kalooban. Well, ang tao ay hindi magpapagal ng walang kabuluhan. Dahilan, ang Diyos ay Diyos na matuwid and He's a God of reward. Siya ay Diyos na nagbibigay ng gantimpala. At sabi rito, sila na nag-iingat, sila na meron ng aking utos at iniingatan ito ay sila ang umiibig sa akin. At sino ang umiibig sa akin ay ibigin ng Ama. Ang pag-ibig ng Ama ay bibigay sa Kanya. At mga kapatid, at sabi niya, ako'y magpapakahayag, ako'y magpapakilala sa Kanya ng lubusan. Ako'y magpapakahayag at magpapakilala sa Kanya ng lubusan. At si Judas, hindi ang Iscariot, ay nagtanong, Panginoon, sabi niya, bakit ikaw ay magpapakahayag sa amin at hindi sa mundo, hindi sa sanlibutan? Sumagot ang Panginoon sa verse 23, sabi niya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, iingatan niya ang aking mga salita. At ang Ama ay iibigin siya. At kami ay paroroon sa Kanya at siya ay gagawin naming aming tahanan. May the Lord reveal this to us sa huling maaraw nito. Ano ang makasama ang ating Panginoon at siya'y manahan at siya'y magpakahayag sa bawat isa. Pero mga kapatid, kapag ang isang tao, as I mentioned kanina, sinabi ni Paul, o sinabi ni John, kapag siya'y nalure, kapag siya'y nabingwit ng mga bagay na mundong ito, well, praise God. Ang sabi natin, Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. If you're being lured by this world, sabi niya, the love of the Father. But brothers and sisters, ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng talinghaga. At dito sa talinghagang ito, ay sa chapter 13 ng Book of Matthew, ang talinghagang ito ay patungkol sa hidden treasure at sa costly pearl. Isang merchant na naghahanap, na
ang kaharian ng Diyos dito sa chapter 13 verse 44, sabi rito, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng isang kayamanan na nakatago sa isang bukid o sa isang lupa, sa isang lugar na isang tao ay nakasumpong nito at nakita niya. At nang makita niya ang kayamanang ito na nakatago, alam niya kung gaano kahalaga at gaano kalaki ang value ng kayamanang ito. When he found it, sabi rito ng banal na sulatan, a treasure hidden in the field, which a man found, hid ng kanyang makita ito, ang kanyang ginawa, ay tinabunan niya. Ibig sabihin, ayaw niya itong ma-expose sa kanino man, ayaw niya itong makita ng sino man ng iba, dahilan gusto niyang siyang makakuha nito. At sabi niya, at nang makita niya ito, tinabunan niya, at sa kagalakan ay umuwi siya, at ang kanyang ginawa ay ito, pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Dahilan, nakita niya ang tunay na value. Nakita niya ang tunay na value ng kayamanang ito. Yung mga bagay na kung meron siya, ay hindi kayang itumbas. At ito ay magmumultiply kung kanyang makukuha yung kayamanang ito. Kapag ang isang tao ay nakapokus lamang sa isang bagay at iniisip niya, ito lamang yung bagay na mahalaga sa kanya. Hindi niya nakikita ang pinakamataas na value. Hindi ang edukasyon, hindi ang anumang bagay na kanyang ma-attain sa ibabaw ng salibutan, hindi ang kayamanan, hindi ang karangyaan, hindi ang katanyagan, kundi ang gawin ng purpose ng Diyos. Ang gawin ng purpose ng ating Panginoon, ang siyang pinaka-kayamanang natatago na bihira ang tao na nakakaalam ng ganitong bagay. At kung malalaman ng tao ang ganitong layunin ng Diyos sa kanyang buhay, praise God, hallelujah, wala na siyang magiging ibang focus pa kundi ang paglilingkod sa Panginoon at gawin ang kanyang layunin. Alam niyo mga kapatid, minsan sinabi ko, ano ang description ng Panginoon? Ano ang pananaw ng Panginoon sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos, sa purpose ng Diyos? Ano ang kanyang paningin dito sa kalooban ng Diyos, sa purpose ng Diyos? Ito'y pagkain para sa Kanya. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. It is food for Him. Pag sinabing food ito, pagkain ito, ang mawala, ang bagay na yan ay iyong kamatayan. Bakit ang tao nagtatrabaho? Bakit ang tao naghahanap buhay? Bakit sila gumagawa ng ilang mga bagay? It's for their food. Para pagkain. Merong kasabihan, it is my bread and butter. Kapag sinabing bread and butter, ibig sabihin yun ang source na kung mawawala yun, ay parang mawawala na rin siya. At ang sabi ng ating Panginoon, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Binili ng lalaking ito ang field na yun. At alam niya, kahit ubusin niya yung kanyang kayamanan, ay walang kwenta sa laki ng value na nag-aantay doon sa kayamanang kanyang nasumpungan. Ano sabi ni Paul kanina? Na pinapakita ni
yung dinidiscuss kanina nating kapatid, ang kapighatian, ang mga pag-uusig sa mundong ito ay hindi kayang itumbas sa kalawalatiang naghahantay sa mga anak ng Diyos. Ang sumunod ay yung costly pearl. Sa verse 45, again, the kingdom of God, of heaven is like a merchant seeking fine pearls. Naghahanap siya ng pinaka-mainam na perlas. Pinaka-mataas na value na perlas. And upon finding one pearl of great value. Can you imagine? Hindi ito pearls. Hindi maraming perlas. But sabi niya, naghahanap siya, sabi nga in English kasi ay verse 46. Verse 46 ay, at pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, hindi mga perlas, hindi maraming perlas, kundi isang perlas lamang, a pearl of great value. He went and sold all that he had and bought it. Can you imagine this, mga kapatid? Meaning to say, ang lalaking ito, ang taong ito, alam niya ang value. Hindi siya na-lured sa anumang mga bagay. Alam niyo, kapag hindi mo alam ang isang value ng isang bagay, at kapag mayroong isang tao na nakakita ng isang bagay na iyong daladala, sasabihin sa iyo, bibilihin ko yan ng ganitong halaga. At ikaw may magugulat. Well, itong simpleng bagay na ito, bibilhin niya ng ganun kamahal? At ang tao ay maingganyo. Pero ang hindi niya alam, yung binenta, yung pagkabili sa kanya, ay ilang porsyento lamang kumpara kapag ito'y naibenta ng taong bumili sa kanya. Mga kapatid, gusto ko magpunta pa sa ilang mga bagay. So, ang unang mula sa ganitong kadiliman ay dito tayo hinango ng Panginoon. Hinango tayo mula sa pagkaalam o sa hindi pagkaalam. Hinango tayo mula sa isang bagay upang ang ating mga pag-iisip ay mabuksan. Tingnan pa natin ang isang pahayag, mga kapatid, ang pagpapatuloy. Bukod sa isang paraan ng pandaraya, ito'y paraan ng pandaraya ng kaaway. Ito yung kadiliman na kanyang naglalagay siya ng pain. Alam niyo ba, isa sa nire-represent pa ng kadiliman, ito'y pangalawang bagay. Ang isa sa nire-represent ng kadiliman is ignorance. I will repeat. Isa pang paraan ng tinatawag na or nire-represent ng darkness is deception. Or rather, ignorance. At ang dahilan bakit ang tao madadaya is because of ignorance. Do you get the point? Ang Hosea chapter 4 verse 6 ay nagsasabing, my people are destroyed because of what? Lack of knowledge. Ang kakulangan pala ng kaalaman ay pwedeng maghatid sa tao sa deception. At ito ay isang paraan ng kadiliman, at yan ang dahilan, mga kapatid, ayaw ng Panginoon na ikaw o tayo ay manatili sa kadiliman.
That's the reason. Anong sabi ng banal na kasulatan? Ibinibigay sa atin ang mahalaga at mabubuti at napakadakilang mga pangako na sa pamamagitan nito ay tayo magkaroon ng kabahagi sa kanyang makalangit na kabanalan. So, sabi ng verse na yan, ang aking bayan ay nasisira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Tingnan nga natin sa wikang Ingles. Sabi niyan, my people, kahit sa Nasby, my people are destroyed for lack of knowledge. So may papayo ko mga kapatid, sa bawat isa sa atin, hindi mabuti na wala tayong kaalaman. Hindi mabuti na tayo walang kaalaman dahilan pwede itong maghatid sa tao sa deception. Ang ignorance ay isang paraan na nilalagay o paraan ng kaaway. Kagaya rin naman ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4 kanina, na kapag binulag niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip. Now, sabi rito, kung titingnan natin ang bahaging yan. So, sa isang pangyayari at ilan sa mga pangungusap ng ating Panginoon, kanyang binigyan ng babala. Sinabi niya sa aklat ng Luke chapter 21. Luke 21 sa verse 8. Ang sabi ng ating Panginoon ay ito. Sabi niya, sinabi niya, mag-ingat kayo. See to it that you are not misled. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangaligaw. Sapagkat marami ang paririto sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at malapit na ang panahon, huwag kayong magsisunod sa kanila. So pinapakita niya ang warning na ito. Sabi niya, pakaingatan ninyo na kayo ay huwag madaya. Sa isang pangusap ng ating kapatid na si Apostol Pablo sa isang talata na gusto kong idagdag natin sa ating binibigyan ng pansin. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Alam niyo, ang pangungusap niya rito ay, sabi niya sa verse 9, sa verse 9, hindi niyo ba nalalaman? Sa verse 9 sabi niya, hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Pinapakita rito na merong ilang mga tao na ang kanilang kaisipan ay kahit sila ay nasa ganitong kalalagayan, ang sabi nila, ang Diyos ay pag-ibig, mahal ako ng Diyos. Hindi ako dadalhin, bakit ako dadalhin sa impyerno? Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagbiyaya. Well, alam nyo, mayroong danger dun sa tinatawag na unconditional love. At yan ang pinaka-popular ngayon. Yung tinatawag na unconditional love. It seems, ito nga ba talaga ang nilalarawan ng pag-ibig ng Diyos?
na iniisip nila na ang pag-ibig ng Diyos ay gayon na lamang na kahit anong iyong kalalagayan ay mahal ka ng Diyos. Merong ilang mga bagay, magandang mapakinggan yung salitang nagagalit ang Diyos sa kasalanan at mahal ng Diyos ang makasalanan. Somehow, sa isang bahagi ay totoo ang ganito. May katotohanan ng ganitong bagay. Pero pag tinignan niyo ang banal na kasulatan, He hate both sin and the sinner. At ang kailangan niya, ang sinner na ito ay mag-repent. Dahil lang kapag sinabing sinner, ay he practice sin o nananatili siya sa kasalanan. Sabi niya, ang nais ng Panginoon sa Book of Ezekiel chapter 3, ang nais niya, ang isang masama ay pumihit siya sa kanyang kasamaan. Sabi niya, hindi siya nalulugod na makita ang kamatayan ng masama. Kahit ang masama ay mamatay, dahilan sa sobra kanyang kasamaan, ay hindi ito magbibigay ng kaluguran sa kanya. At ang kaluguran sa Diyos ay makita ang makasalanan na magre-repent. Ito ay kakulangan ng kaalaman sa mga tao. Dahilan sinasabi nila ang Diyos ay mapagbiyaya. Well, kaya siya naging mapagbiyaya dahilan ang anak ng Diyos ay binuhos niya ang kanyang buhay. Kaya nagkaroon ng masaganang biyaya. Bakit bumaha ng biyaya? Bakit nagkaroon ng what they call this, uncommon grace? Bakit nagkaroon ng napakasaganang biyaya sa ibabaw ng biyaya? John chapter 1, na sa kanyang kasakdalan, ay makakatanggap tayo ng grace upon grace. Biyaya sa ibabaw ng biyaya. Pero ito'y dahilan sa pagbubuhos ng buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. At kung ikaw ay wala kay Hesus, ay wala kang biyayang matatanggap, kundi kagalitan ng Diyos. That's the book of John chapter 3. Kaya ang sabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman? Ito ay pagbibigay ng kaalaman ni Paul sa mga taga-Korinto. At alam natin ang mga taga-Korinto, sila ay mga idol worshiper, at usually sa mga idol worshiper ay kasama rito yung tinatawag na mga sexual immorality. Kalakip ang sexual immorality. Kaya sabi rito, hindi nyo ba nalalaman? And mostly, sabi pa ng isang mangaral, kapag nagsabi si Paul ng salitang, hindi nyo ba nalalaman, talagang hindi nila alam. Hindi nyo ba nalalaman na, at sabi niya, na hindi magsisipagmana, ang liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyosan, mga ngalunya, mga nang bababae, nakikiapid sa kapwa lalaki. Next verse. Niyang mga magnanakaw, masasakim, maglalasing, mapagtungayaw, manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. But verse 11, gayon tayo noon, pero tayo, sabi niya, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Sa pamamagitan, sabi niya, inaring ganap kayo sa pangalan ni Hesukristo, ng Panginoong Hesukristo, at sa Espiritu ng ating Diyos.
So ito ay pagbibigay ng pagkaalam. Dahilan kung hindi ito malalaman ng isang tao, he will perish. Mapapahamak siya. Kung siya ay magdedepende lamang doon sa sinasabi ng pagkilala niya na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, sa mga nagdaang panahon, ay ang buong mundo ay natatakpan ng kadiliman at ang tinatawag na kadilimang ito ay ignorance. Ignorance of the truth. And that's the reason nang dumating ang ating Panginoon. At nang siya'y dumating ang at ng kanyang sinugo ang kanyang mga alagad, ay ito yung panahon ng pagbe-break ng tinatawag na kadiliman. Dahilan ng verse, ang John chapter 1 ay nagpakita ng ganitong pangusap. Sabi ng John chapter 1, verse 4, in Him was life. Nasa Kanya ang buhay. At ang buhay ang siyang liwanag ng tao. At ang liwanag, verse 5, at ang liwanag at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. At ito'y hindi mapag-uunawa ng kadiliman. Sa ibang version ay hindi ito mapag-uunawa. So pinapakita na, alam niyo ba na ang larawan ng pagdating ng ating Panginoon ay kagaya ng breaking of the day. Ang mga nakaraang panahon, ang mga nagdaang panahon sa Old Testament, ito'y kagaya ng gabi. Kagaya ng gabi, kagaya ng kadiliman. At ang tao ay nangangapa sa kadiliman. Hindi nila alam yung mga bagay. Pero ang pagdating ng ating Panginoon ay kagaya ng pagbubukang liwayway. At ang pagbubukang liwayway ay ito yung pagsilang ng araw, pagsikat ng araw na maging daan upang maging maliwanag mong makita ang lahat ng mga bagay at maliwanag kang makalakad sa landas na hindi ka mahuhulog at di ka madarapa, hindi ka matitisod. Ang sabi ng ating Panginoon, lumakad tayo sa liwanag hanggat ang liwanag ay narito. At ang ating Panginoon ay siyang nagdala ng liwanag. At ang liwanag na yan ay ay ang pagdadala ng knowledge. Pagdadala ng knowledge. Ang Luke chapter 1 verse 77 ay pinakita roon ang hula ng si Zacarias ay mabuksan ang kanyang bibig at ang kanyang dila at siya'y nagsalita. Sabi ng verse 77, upang maipakilala ang kaligtasan sa kanyang bayan. Ang wikang Ingles ay nagsasabi, to give knowledge of salvation. To give knowledge. Ang magdala ng kaalaman. Magdala ng kaalaman ng kaligtasan. Na sa mahabang panahon, ito ay madilim. Pero ang pagdating ng ating Panginoon, ay nilarawan siya na sabi niya, nang siya'y pumaroon sa Capernaum, sa gawing dako ng lupain ng Zebulon, sa bahagi ng Naphtali, sabi niya, ang isang lugar na nananatili sa lilim ng kadiliman ay merong liwanag na sumilang sa kanila. Ang liwanag na ito ay ang pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang mga salita. And you know, ang Acts chapter 17 ay sinabi rito sa verse 30. Acts 17 verse 30 ay nagsasabi ng ganito. Sabi niya,
Therefore, having overlooked the times of ignorance. Ibig sabihin, ang mga nagdaang panahon ay panahon ng kawalan ng kaalaman. At ito'y pinalagpas na ng Diyos. Pinalipas na ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na pinansin ng Diyos ang lahat ng kanilang kawalan ng kaalaman. At ipinatawad ng Diyos ang lahat ng kanilang kawalan ng kaalaman. In fact, ang sabi ng ating Panginoon, ang mga tao ay namumusong, ang mga tao ay nagsasabi, siya'y sa demonyo, siya'y nagpapalayas ng masamang espiritu sa pamamagitan ng prinsipe ng mga demonyo na si Beelzebub. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng salita na yun sinasalita sa anak ng tao, lahat ng yan ay ipapatawad sa inyo. Pero sa isang panahon na mangungusap kayo laban sa Espiritu Santo ay hindi na ipapatawad sa inyo. Sa mundo mang ito, ni kahit man sa mundong darating. Ibig sabihin, kapag ang isang tao, once na siya ay nagkaroon ng kaalaman, then ngayon siya ay responsible na sa bagay na kanyang nalaman. So pinalagpas ng Diyos ang times of ignorance. Pinalipas na ng Diyos, hindi na pinansin ng Diyos lahat ng kamangmangan, lahat ng kawalan ng kanilang kaalaman. In fact, even Paul is what? Is a victim of ignorance. Diba? Paul is, Saul of Tarsus is a victim of ignorance. In fact, sinabi niya, ako ay gumawa ng malabis na pagpapahirap sa pangalan na inisip niya na kinakailangan niyang labanan ng gusto ang pananampalataya patungkol sa Jesus na tinatawag na Nazareno. At ginawa niyang lahat ng paraan para kanyang usigin sila, para kanyang kinakailangang kalad ka rin, mamusong sila, i-recant nila, tanggihan nila ang pangalan ng ating Panginoon. At kalad ka rin, ipakulong. At yan yung kanyang testimony sa harapan ni Agripa, sa harapan ng mga Hudyo. Pinatutuon niya ang lahat ng mga ito. At sabi niya, hindi ko alam nang ako ay nagpupuyos sa galit para usigin ang mga mananampalataya sa pangalan, sa daang ito, yung tinatawag na the way. Isang araw ay nakita ko ang isang liwanag na napakaliwanag na bumulag sa akin. At ang aking tanungin, sino ka baga, Panginoon? Sabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Mahirap sa iyong sumipa, sa matulis, ikaw ang masasaktan. By ignorance, mga kapatid, kapag isang tao ay ignorante o walang alam, at gumagawa siya ng laban sa isang bagay na hindi niya alam ito'y kalooban ng Diyos, sumisipa siya sa matulis. Siya, at the end of the day, siya rin ang masasaktan. Kaya mga Parisiyo ay pinayuhan ng isang marunong na si Gamaliel. Sabi niya, magdahan-dahan kayo sa pag-uusig nyo sa mga lalaking ito. Dahilan kung ang kanilang ginagawa at ang kanilang ginagawa ay hindi sa Diyos o sa tao lamang, makikita ninyo ito'y mga ngalat pagdating ng takdang panahon. Dahilan ang panahon ang magsasaysay. Pero kung ang ginagawa ng mga taong ito ay galing sa Diyos, mahihirapan kayo, kayo lamang ay masusumpungan na nakikipag-away sa Diyos. And that's what happened to Paul because of ignorance. Dahilan sa kanyang kawalan ng kaalaman, inusig niya, pinapatay niya, saksi siya, at kapag humihingi ng boto kung kinakailangan patayin, siya ang nagbibigay ng boto. Sumasang-ayon siya at sinasabi niya, sumasang-ayon ako na ipapatay ang taong yan. At siya ay saksi ng papatay ang isang lalaking si Stephen. But brothers and sisters, ano sabi ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1, ano sabi ni Apostol Pablo?
Verse 11, ayon sa kalumalwalhating ebanghelyo, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Ito ang kanyang hindi halos matanggap. Siya na isang mag-uusig ay ginawa siyang katiwala ng ebanghelyo. Sabi niya, ako ay pinagkatiwala. Sabi ng verse 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat at ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Verse 13, bagaman ng una ako'y naging mamumusong, manguusig, mapagalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Because of ignorance. Because of this ignorance, kaya niya ginawa ang ganitong bagay. Ngunit ang biyaya ng Diyos ay ibinigay sa Kanya. Now mga kapatid, that's the reason. Hindi maganda na wala tayong alam sa kalooban ng Diyos. Huwag nating isipin dahilan ang verse na binasa natin, my people are perish, napapahamak dahilan sa kawalan ng kaalaman. Ngayon ay panahon ng tinatawag na pinalagpas na ng Diyos at ang lahat ng kailangan nating malaman sa buhay ating paglilingkod ay nilagay niya sa kanyang mga salita. Hamina ka sa amen. Lahat ng ating kailangan sa buhay at kabanalan ay kanyang inilagay na sa kanyang maiinam at mabubuting mga pangako na ipinagkaloob at pinagkatiwala, binigay sa bawat isa sa atin. Tigit pa sa lahat, binigay sa atin ang Santong Espiritu. Amen. How many can say amen to that? More than above all, higit sa lahat ng mga bagay, binigay niya ang Espiritu Santo. For what purpose? To guide you into all the truth. To guide us. Pangunahan tayo, dalhin tayo sa katotohanan. At sabi ni Apostol Juan, sabi niya, kung ano man ang ituturo niya sa iyo, manatili ka sa kanya, sapagkat ang ituturo niya sa iyo ay katotohanan at di kasinungalingan. Ano man ang ituturo sa atin, dahilan, hindi siya sinungaling, hindi rin siya mandaraya. Dahilan ng mandaraya ay meron siyang masamang, maitim na balak sa iyo. Kaya kanya offer ng magandang bagay dahilan may maitim siyang balak sa iyo. Meron siyang gustong mapakinabangan sa iyo. Pero ang ating Panginoon, ibinigay niya ang lahat para sa bawat isa sa atin. Hindi para siya makinabang sa atin, kundi tayo ay makinabang sa lahat ng bagay na kanyang inilaan sa atin. So brothers and sisters, I encourage you, huwag natin sabihin, hindi ako mangangaral, kaya hindi ko kinakailangang magsaliksik. Hindi ako manggagawa, kaya hindi ako kinakailangang mag-aral ng mga salita ng Diyos. Ang banal na sulatan ay nagpapakita, ito ay isang anyo ng kadiliman, na kung ikaw ay ignorante o walang alam sa kalooban ng Diyos, ikaw ay pwedeng madaya. So that's the reason kinakailangan natin. Ang last na bagay na gusto kong pagtuunan ng pansin. Kung ang ignorance is darkness, ngayon, nabubuhay naman tayo sa isang panahon na punong-puno ng impormasyon. Well, I can say, too much knowledge will lead to foolishness. Ang kinakailangan nating malaman, hindi malaman ang maraming bagay, dapat nating malaman ay katotohanan. That's the very important thing, to know the truth. Ngunit sa ating panahon ngayon,
Dahilan sa napakarami. Alam nyo, nakahula yan. Ilang minuto bago ko magtapos. Daniel chapter 12 ay nihula na sa verse, dito sa verse 4. Sa verse 3, sabi ng verse 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit at silang magpapabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakilanman. Verse 4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpaparot parito, tatakbo ng parot parito, at ang kaalaman ay lalago. Knowledge shall increase. Knowledge shall increase. Alam niyo ba na nasa peak na tayo ng knowledge? Nasa peak na tayo ng knowledge. Lahat ng information na gusto mong malaman is at the tip of your finger. Nasa dulo na lamang ng iyong daliri. Isang click mo lamang. But, mag-ingat tayo sa mga information na ating nakukuha. Hindi lahat ng information na yan. That's the reason, napakahalaga na alam mo ang katotohanan. At ang katotohanan na nalalaman mo ang siyang magiging pangsala mo. Magiging pansala mo sa lahat ng information na bumabaha sa huling mga araw nito. There's too much information. You will be, ang tao ay madadrown, malulunod sa napakarami information. Pero, yan ay nakahula sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, nasa ganito na tayong panahon, pero ang sabi rito ng anghel ng Diyos kay Daniel, sabi rito sa isang pangungusap, sa verse 8, maraming bagay na binuksan ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ng angel, mga vision na kanya nakita at mga pangungusap na sinaysay sa kanya. But, verse 8, at sa aking narinig, ngunit di ako nakaunawa. Alam niyo ba, sa dami ng mga bagay na binubuksan ng Diyos, walang naunawaan si Daniel. Walang naunawaan si Daniel because inilingid ng Diyos sa kanya ang pagkaunawa sa ganitong bagay. For the purpose, dahilan hindi niya rin ito mapakpakinabangan, dahilan ang pagkaalam sa bagay na ito ay ang kaganapan niya sa isang malayo pang hinaharap. And far future pa. Napakalayo. Imagine, si Daniel ay marahil na buhay sa panahon ng 500 years before Christ. So, at ang mga bagay na kanyang tinutukoy na kaganapan ay sa huling mga araw bago ang pagparito ng ating Panginoon. And for what purpose na siya ay makakaalam ng bagay na ito? That's the reason inilingid ng Diyos kay Daniel. Pero sabi niya, darating ang panahon, knowledge shall increase. Pag sinabing knowledge shall increase, ito ay kapwa sa siyensya, sa teknolohiya, at kasabay rin ito ay ang paggawa ng Diyos. Kaya sa iman na. Wag lamang tayong mamangha sa technology, sa advanced technology at sa ilang pang mga bagay na iniisip natin na ang Diyos ay wala siyang anumang bagay na pwedeng gawin. Kung inyong mapapakinggan o babasahin ang paksa nating kapatid about countdown, ay pinakita niya ang magkasabay na pagkilos o unlad ng siyensya at ang paggawa ng Diyos. At di siya magpapahuli sa ganitong bagay. Pero sabi rito ng sumunod na pangungusap,
walang naunawaan. But verse 9, sinabi sa kanya, yumaong ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Hindi ito mabubuksan, hindi ito ma-reveal until the end time. Verse 10, marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. Sa kabila, mga kapatid, na ngayon ay bumabaha na information. Huwag niyo sabihin, we as an end-time message ay tayo na lamang ang nakakaalam ng mensahe na ating narinig. Hindi na po, mga kapatid. Ito ay bukas na rin sa ilang mga tao. At narinig na rin nila ang mga dating bagay na ating sinasabi. Noong araw ay pinapakita na end-time message lamang ang merong ganitong revelation. End-time message lamang ang merong ganitong revelation. But you know, sa panahon ngayon, ang mga bagay na sinasabing kapahayagan ay bukas na rin ito. Pero mga kapatid, merong mga bagay na kanyang bubuksan sa huling araw na ito, na ito'y malilingid sa buong sanlibutan. Pero, ang sabi rito, ang verse na yan, ay nagsasabi, go your way, Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time. Many will be purged, purified and refined, but the wicked will act wickedly, and none of the wicked will understand. But those who have insight will understand. Those who have insight, not just eyesight, but insight. You know kung saan ang gagaling ang insight? Ito ay kapahayagan ng Espiritu Santo sa kalooban ng isang tao. Ito'y kapahayagan ng salita ng Diyos, kapahayagan ng Espiritu ng Diyos, dahilan siya ang nakakaalam ng malalalim na bagay ng Diyos. And that's the reason, ang sabi ko kanina, kung ipagpapalit ng tao ang pag-ibig ng Ama sa mga bagay ng salibutan, madideprive siya sa ganitong mga bagay. At kapag na-deprive siya sa ganitong mga bagay, brothers and sisters, hallelujah, makamtan man niya ang lahat ng bagay sa mundong ito, at the end of the day, ay magiging walang kabuluhan ang mga bagay dito sa mundong ito dahilan lahat ng ito ay susunugin. So anong kailangan ng isang mananampalataya? Ay malaman niya, makilala niya, kunin na ang lahat, wag lang ang pag-ibig ng Diyos. Dahilan dito sa pag-ibig ng Diyos, narito ang kapahayagan, ang malalalim na bagay ng Diyos. Dahilan ang masama, kahit anong gawin nila, hindi sila makakaunawa. Ang mga bagay na bubuksan ng Panginoon ay hindi mo ito pwedeng itanong kay ChatGPT. Ang kapahayagan ng Diyos na kanyang bubuksan ay hindi ito kayang, hallelujah, makuha ng AI. Ito'y galing lamang sa Espiritu ng Diyos. Ito'y produkto lamang ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng isang tao na siya'y na kanyang dahilan, sabi niya, dahilan ikaw ay naglingkod sa akin. Iningatan mo ang aking mga salita. Iingatan din naman kita sa panahon ng kapigatian na maranasan ng mundong ito. Brothers and sisters, God called us out of darkness para dalhin tayo sa liwanag at sa kaliwanagan sa huling mga araw na ito. Hindi tayo binuksan ng Panginoon ang ating mga pag-isip para hindi tayo maengganyo sa mga bagay ng mundong ito. Hindi natin ipagpapalit ang pag-ibig ng Diyos sa ilang mga bagay dahilan
ang mga kapahayagan na kanyang bubuksan ay para lamang sa kanila na umiibig sa kanya. Hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig ang mga bagay na hinanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya. Praise be to God. Tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Wonderful name of Jesus. Hallelujah. Niligtas tayo ng Diyos mula sa kadiliman. Nilipat ka ng Diyos, nilipat ako ng Diyos from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son, His beloved Son. Alam mo ba, kapatid, na ikaw ay nasa kaharian ng ating Panginoong Hesus? Ibig sabihin, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang domain, ng kanyang dominion. At mga kapatid, sino man, kapag merong dalawang kaharian, alam niyo ba na hindi pwedeng makialam yung isang hari sa ibang kaharian? Hindi niya pwedeng pakialaman ang ibang kaharian maliban na ito'y kanyang sakupin. And I can say, mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Alam niyo ba na ang kaaway, si Satanas, ay hindi niya pwedeng galawin ang kaharian ng Diyos. Dahilan, merong pangulo rito. Merong hari na naghahari dito. At hindi niya pwedeng saklawan ito. Isa pa, siya ay nasasakop ng kaharian ito. Minsan, kinikwento ko sa akin may bahay, totoo ang eternal security. Kung merong pananampalataya at relihiyon ngayon na kumikilala ng eternal security pero hindi sa tamang paraan ng pagkilala sa eternal security. But there is eternal security. And once you are in this kingdom, you are eternally secured. Provided that you will not get out of this kingdom. Ang sabi ng ating Panginoon, doon sa tahanan na ipapahid ang dugo, manatili ka doon, huwag kang lalabas. Dahilan kung lalabas ka, ang dugo ng iyong ay nasa iyong ulo na. Ibig sabihin, wala siya na siyang pananagutan sa iyo. Pero kung ikaw ay mananatili doon sa loob ng bahay, you are under His responsibility. Walang kamatayan ng makakapasok. Walang angel of death na pwedeng pumasok sa loob at walang panganay na mamamatay dahilan sila ay secured sa pamamagitan ng dugo na nakapahid sa pintuan. And the angel, this destroyer, cannot cross this bloodline. Hindi niya kaya cross ang bloodline na yan. Pero mga kapatid, just be sure you are in this kingdom. Just be sure that you are in the body of Christ. Because if you are in the body of Christ, you are secured. Sabi na ating Panginoon, sino man na nasa aking kamay ay walang makakaagaw na sino man sa kanila. But, ang sabi ni Apostol Pablo, itaboy natin ang lahat ng kadiliman sa atin. Lahat ng gawa ng kadiliman ay ating iwaksi sa atin. At tayo mabuhay sa liwanag, sa kanyang liwanag, sa kanyang kalooban, sa kanyang ninanais. Hallelujah. Praise God. Ulitin natin ang awit na yan. Verse lamang, His kingdom, and then chorus, and then we will pray.
Brothers and sisters, hindi ko kayo hihimuking manatili lamang sa kalipunan ito. Hihimukin ko kayo, manatili kayo sa kaharian ng Diyos. Manatili kayo sa katawan ni Kristo. Nasa Kanya ang ating katiyakan. Tayo inalis mula sa kadiliman at ngayon, ikaw at ako ay nilagay sa kaliwanagan. Lumakad tayo sa liwanag, lumakad tayo sa tanglaw ng Kanyang mga salita at di tayo dapat mabuhay sa kawalan ng kaalaman dahil ng Diyos ay nag-provide na lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay at sa kabanalang ito. Hindi mainam at sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong mamuhay na kagaya ng isang mangmang, kundi kagaya ng isang pantas na nakakaalam ng kalooban ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord God, nagpapasalamat kami. You take us out of this darkness, Lord. Nilabas mo kami mula sa kadiliman ng mundong ito, kadiliman ng sanlibutan ito. At ngayon kami ay dinala mo sa kaliwanagan. Lumalakad kami na alam namin ang aming landasing tinatahak at ang landasin, Lord God, na aming patutunguhan. Hindi man namin alam ang lahat ng mga bagay, pero alam namin ng direksyon na aming tinatahak ay kami inaakay ng iyong banal na Espiritu. O Panginoon, salamat sa liwanag na tumatanglaw na sinabi ng iyong mga salita, Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Hindi man kayang tanglawan hanggang sa pinakadulo ng aming mga landasin. Pero mas mainam na bawat hakbang ng aming buhay ay natitiyak namin na hindi kami mahuhulog. Hallelujah. Hindi kami paroon sa kapahamakan, kundi kami ay lumalakad. Hallelujah, sapagkat ang mundong ito ay nabubuhay sa sa kadiliman. Kagaya ng sinabi ng Book of Proverbs, maraming mga tao na nag-iisip na sila ay lumalakad sa mainam na bagay, pero ang katapusan nito ay kapahamakan. Ngunit Lord God, salamat sa pagbubukas mo. Bagamat ang daang ito ay makipot, ang landas na ito, hallelujah, ay makitid, Lord. Ngunit Lord God, kami ay pinapalakad mo, hallelujah, one step at a time. At sa pamamagitan ng iyong tanglaw, ng iyong liwanag, ng iyong mga salita, Panginoon, O Lord God, kami ay humahakbang. Lord Jesus, patuloy namin na commit ng aming mga sarili sa iyong banal na Espiritu na siyang giya ng bawat isa sa amin. Hindi sa aming kaisipan, hindi sa aming kalaman, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming magagawa, kundi sa Kanya na makapaghahatid sa amin papunta, hallelujah, sa iyo, aming Panginoon. Kaya sa huling mga araw nito, Lord God, hallelujah, aking dinadulog sa panalangin ang bawat isa sa amin na ngayon ay nasa liwanag at lumalakad sa liwanag, Panginoon, na sinabi ng iyong mga salita na kung kami, hallelujah, ay nais na makipag-fellowship sa iyo, ay lumakad kami sa liwanag, kagaya rin naman ni ikaw na nasa liwanag. Hallelujah, sapagkat ikaw ay liwanag at sa iyo ay walang anumang kadiliman. Panginoon, hallelujah, sa huling mga araw nito, habang ang panahon na aming kinabubuhayan ay to give, O Lord God, ng napakaraming mga information, Lord. Pero Lord God, nais namin ay ang iyong salita, nais namin ang iyong katotohanan na siyang mag-aakay sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. Lord, i-bless mo, Lord, ang bawat isa at bayaan mo, Panginoon, kung meron man kaming pananatilihan sa uling araw nito,
ay manatili kami sa iyong mga salita. Manatili kami, Panginoon, sa iyong kalooban. At kung may mga bagay na hindi namin mapag-unawa, Lord, hallelujah, ikaw ay nariyan ng iyong Espiritu ay presente, Lord, upang magbukas ng mga bagay. Kung kami tatawag, kung kami tatawag sa iyo, Panginoon, hindi kami mapapahiya, kundi kami ay iyong aakayin. Dahilan nangako ka na ikaw ay sa aming palagi hanggang sa uling sandali ng salibutan. Panginoon, as we commit this end of service, Lord, hallelujah, sa iyong kamay, pinapasalamatan ka namin, Lord God, at inaasahan namin ang patuloy, hallelujah, na pagniningning ng iyong liwanag sa buhay ng iyong mga anak sa uling araw nito. To God be all the glory, the honor, thanksgiving, and the praises. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen and amen. Palakpakan natin Panginoon sa oras. So we all say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Masaya ba tayo mga kapatid? Dahilan sa kanyang biyaya sa atin. Kung bakit tayo narito, I am that I am by the grace of God, sabi ni Apostol Pablo. At ang biyaya na ating tinanggap ay hindi walang kabuluhan, kundi ito'y gagawa ng dakilang bagay sa atin. Purihin ng Diyos, makakaupo muna tayo pansamantala sa oras na ito.